Habang sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga kapatid na babae, natuklasan nilang magkaibigan pala ang mga batang babae, ibig sabihin ay may dahilan silang maging magiliw sa isa't isa. Samantala, pagbalik sa piitan, nagising si Akira mula sa panaginip tungkol sa parehong pangyayari, iniisip kong ligtas si Asahi. Bigla niyang napansin na mas maayos ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa noong dati, nang tingnan niya ang kanyang status, nakita niyang tumaas ang kanyang mga stats, tumaas ang kanyang buhay, at umangat pa ang antas ng kanyang magic skill kahit isang beses pa lamang niya ito nagamit. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon, ngunit walang oras para mag-isip pa at nagpa siyang magpatuloy pa sa ilalim ng piitan. Sa lalong madaling panahon ay nakarating siya sa ika-75 palapag, kung saan agad siyang inatake ng isang slime na halimaw. Nagulat si Akira na makakita ng slime sa ganoong lalim na palapag at pinatay niya ito, ngunit mula sa loob ng katawan nito ay may isang magandang batang elf ang lumabas. Nabigla siya at ginamit ang isang skill na hindi pa niya nagagamit noon, na tinatawag na World Eye. Sa sandaling gamitin niya ito, nakita niya ang mga nakakatakot na larawan na halos siya masuka, kaya agad niyang pinatigil ang skill bago pa mapuno ng labis na impormasyon ang kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nagising ang batang elf na si Amelia. Tinanong ni Akira kung ayos lang siya, at sinabi niyang maayos naman, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Akira. Nakita na niya ang status nito gamit ang kanyang World Eye, at alam niyang bumaba ang buhay nito hanggang sa 2% na lamang, at alam din niyang mayroon din itong parehong skill at ginamit na iyon sa kanya. Tinawag siya nito sa pangalan at tinanong kung saan sila naroroon, at ipinaliwanag niya na nasa piitan sila kung saan siya nagpapalakas, pagkatapos ay binatikos niya ito tungkol sa kawalan ng respeto sa pagsusuri ng status ng iba. Bago pa niya matapos, nawalan ito ng malay sa kanyang harapan, ngunit nang malaman niyang may lagnat ito, inakay ni Akira si Amelia papunta sa ika-69 na palapag para gumaling. Nang magising si Amelia na nagulat, sinabihan siya nito na uminom ng tubig para manatili ang kanyang lakas, pagkatapos ay binigyan siya ng lugaw na kainin. Tinanong niya kung bakit siya dinala mula sa ika-75 palapag, at ipinaliwanag ni Akira na iyon ang pinakamalapit na palapag na may pinagkukunan ng tubig, pagkatapos ay sinabihan itong magpahinga. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at inihayag na siya ay isang prinsesa, bagamat parang wala namang pakialam si Akira. Nang ganap ng gumaling ay sumama si Amelia kay Akira, at nang makarating sila sa ika-80 palapag, ginamit niya ang kanyang gravity magic para tumulong sa labanan, ngunit hindi komportable si Akira na sundan siya nito sa panganib. Ipinagtanggol ni Amelia na pareho silang pupunta sa iisang direksyon, at ipinangako na sapat siyang malakas para alagaan ang sarili, kaya wala nang magagawa si Akira kundi payagan itong sumama. Sa lalong madaling panahon ay pumasok sila sa silid ng boss, kung saan isang nakakatakot na dragon ang naghihintay, na handang pumatay ng sino mang makapasok. Bumuga ang dragon ng asol na apoy patungo sa kanila, ngunit nakaiwas sila sa tamang oras. Ngayon ay itinago ni Akira ang kanyang presensya habang pinigilan ni Amelia ang dragon gamit ang kanyang gravity magic, para bigyan siya ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, naramdaman siya ng dragon sa kabila ng kanyang invisibility spell at tinamaan siya. Sumigaw si Amelia na nadarama ng nilalang ang kanyang mana at sinabihan na pagsamahin ito sa kapaligiran, ngunit hindi pa natutunan ni Akira kung paano gawin iyon. Sa halip ay lumaban siya tulad ng dati, ginamit niya ang kanyang shadow magic na nagpadala ng isang dark spike patungo sa dragon, tumama ito sa mukha ng halimaw at napilitan itong magtungo sa kabilang direksyon. Sa pagkakataong iyon, sinaksak niya ang mata ng dragon gamit ang kanyang espada, na nagpabagsak dito. Humanga at pinuri ni Amelia ang kanyang walang takot na paraan ng pakikipaglaban, ngunit bago pa niya maitanong ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, nagsimulang kumikinang ang katawan ng dragon. Sa pagtataka nilang dalawa, ito ay nagbago ng anyo at naging isang malaking aswal na pusa. Gumamit si Amelia ng World Eye at natuklasan na ang pusa ay isang shapeshifter, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ito kasing lakas ng tunay na dragon. Tinanong niya si Akira kung bakit hindi niya gaanong ginagamit ang skill na iyon, at naalala niya kung paano muntik nang pumutok ang kanyang ulo noong huling subukan niya ito, at naniniwala siyang masyado pa siyang mababang antas para magamit ito ng maayos. Ngunit iminungkahi ni Amelia na ang problema ay iniiwasan niya lamang ang skill, ngunit sa sandaling iyon, nagising ang itim na pusa at nagsalita. Nabigo ito dahil natalo siya ng isang tao at isang elf, kahit na nagbago lamang siya ng anyo bilang dragon para lang magsaya. Nagulat si Akira na kayang magsalita ang halimaw, at naiinis na parang binaliwala siya ng pusa.
Ipinaalam ng pusa na hindi siya katulad ng ibang mga halimaw na umaasa lamang sa kakayahan, siya ay isang nilalang na may mataas na talino na nilikha mismo ng Demon Lord. Sumagot si Akira na walang pagkakaiba iyon, dahil ang susunod niyang atake ay magpapahinto sa kanya sa pakikipaglaban. Hindi naman nag-alala ang pusa tungkol sa pagkamatay, ngunit sinabing may mensahe siya para kay Akira bago siya mamatay. Tumayo ito at naglabas ng isang nakakatakot na aura, at inihayag na hinihintay siya ng Demon Lord sa kanyang kastilyo, malalim sa loob ng Demon Continent ng volcano. Nagduda si Akira at tinanong kung paano siya nalaman ng Demon Lord at bakit siya tinatawag. Sumagot ang pusa na ang Demon Lord ay lampas sa kanyang pag-unawa at hindi na siya nagsasalita, pagkatapos ay humiga at sinabihan si Akira na patayin siya. Ngunit tumanggi si Akira at tumawa ng mapangasar ang pusa, sinabihan na tigilan na ang pagpapanggap na marangal, dahil ang mga tao ay nakikita ang lahat ng demonyo at halimaw bilang mga kaaway, kaya dapat na itong patayin. Hindi sumasang-ayon si Akira sa pusa para sa kanya, ang tunay na kaaway ay ang hari, at hindi siya naniniwala na ang mga demonyo ay likas na kanilang kaaway. Ngunit ipinapaalala sa kanya ni Amelia na hindi magbubukas ang pintuan ng boss room, maliban na lamang kung patayin nila ang boss o patayin sila nito. Sumang-ayon ang itim na pusa, tinatanong kung plano ni Akira na mamatay dahil sa pananatili doon. Nang itanong ng pusa kung bakit hindi niya ito patayin, ang sagot ni Akira ay parehong simple at nakakagulat, sinabi niyang mahilig siya sa mga pusa, at hindi tulad ng ibang mga halimaw, nakikipag-usap ang itim na pusa sa kanya. Naniniwala siya na may paraan para umalis nang hindi pinapatay ang pusa, at naalala ni Amelia na may ibang opsyon pa. Ipinaliwanag niya na kung gagawa ng kasunduan si Akira sa itim na pusa at tatanggapin ito bilang kanyang master, hindi na ito makikilala bilang isang boss monster, at magbubukas ang pintuan. Tumawa ang itim na pusa sa ideyang iyon, sinasabing ang ritual ay kayang gawin lamang ng isang bihasang gumagamit ng mahika na may malakas na kontrol sa mana, at wala namang ganitong kakayahan si Akira. Ngunit hindi sumasang-ayon si Amelia, inihayag na ang mana ni Akira ay lampas na sa kinakailangang limitasyon. Ipinapaalala niya sa pusa na inihiwalay ni Akira ang kanyang mana sa kanyang katawan para malinlang ito, isang kakayahan na tanging ang unang bayani lamang ang nakakagawa. Tiwala si Amelia na kaya itong gawin ni Akira, bagamat hindi siya sigurado kung magtatagumpay. Nang itanong ni Akira kung ano ang mangyayari kung mabibigo siya, sumagot ang itim na pusa na mamamatay ang isa sa kanila, at sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring mamatay silang dalawa. Gayunpaman ay handa si Akira para rito, ngunit hindi maintindihan ng pusa kung bakit, at sinabihan niya si Akira na magpatuloy na lamang dahil wala siyang pakialam kung mabuhay man o mamatay. Nagalit dito si Akira, na binatikos ang pusa sa pagiging walang pakialam nito. Sinabi ng pusa na walang kasiyahan ang pagiging demonyo ng mas matagal, kaya nagpa siya si Akira na kausapin ito mamaya para maintindihan niya. Tinanong niya si Amelia kung paano isasagawa ang ritual, at sinabi nitong ang unang hakbang ay bigyan ng bagong pangalan ang pusa. Pinangalanan niya itong Night, dahil ang balahibo nito ay parang langit sa gabi. Walang reaksyon ang pusa sa bagong pangalan, kaya lumipat si Akira sa susunod na hakbang, ibinuhos ang mana sa paa nito. Binalaan siya ni Amelia na wala na siyang babalikan kapag nagsimula na siya, at kung hindi niya makakayang kontrolin ang pusa ay maaari siyang mamatay. Tiwala si Akira na magtatagumpay siya, habang ibinubuhos niya ang kanyang mana sa paa ni Night, isang malakas na alon ang bumaha sa kanya, at napunta siya sa isang nasusunog na lungsod. Natakot siya sa nakakatakot na tanawin, at nakita niya si Night na winasak ang mga lungsod, pinapatay ang sinumang sinusubukang tumakas. Sinubukan ni Akira na pigilan ito, ngunit inatake siya ni Night gamit ang Dark Mana, na nagdulot ng malubhang pinsala. Nang tumayo muli si Akira, sinabihan siya ni Night na tigilan na ang pag-alinlangan at patayin na siya dahil iyon lamang ang paraan para mabuhay. Gayunpaman ay hindi pa rin kayang patayin ni Akira ito, kaya sinugod ulit siya ng halimaw gamit ang kanyang malalakas na kuko. Ang mga pinsalang natatanggap ni Akira sa mundo ng panaginip ay nagsimulang makaapekto sa kanyang tunay na katawan, kaya napilitan siyang lumaban. Itinapon niya ang kanyang patalim, ngunit madaling tinaboy ito ni Night at nagsimulang ihanda ang kanyang dark power para tapusin ang labanan. Sumugod si Akira pasulong, ngunit sa halip na umatake, hinayaan niyang saksakin siya ng mga kuko ni Night, kaya nagulat ang pusa at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Akira na ayaw niyang patayin si Night, at alam niyang ayaw din nitong pumatay ng sinuman. Sumagot si Night na siya ay isang halimaw, kahit na may talino siya,
ang kanyang instinct ay patuloy na nagsasabi sa kanya na patayin ang sino mang makakahadlang sa kanya. Sinabi ni Akira na hindi na kailangang pahirapan ni Knight ang kanyang sarili ng mag-isa, hinawakan niya ang mga kuko ni Knight at nangakong sasamahan siya, tinitiyak na hindi na ito kailangang gumawa ng ganitong bagay muli. Pagkatapos ay dahan-dahang nawala ang mundo ng panaginip, at habang nagsimulang magtiwala si Knight, lumiliit siya hanggang sa maging normal na laki ng pusa at niyakap niya si Akira. Sumikat ang araw sa mundo ng panaginip, na sumasalamin sa kapayapaan na nararamdaman ngayon ni Knight. Bumalik si Akira sa katotohanan at hinawakan si Knight para kumpirmahin na gumana ang ritual, isang gininto ang marka ang lumitaw sa likod ng kanyang kamay, at ang pulang marka sa noo ni Knight ay naging ginintoan din. Ipinaliwanag ni Amelia na ito ang tanda ng matagumpay na kasunduan, na nag-uugnay sa kaluluwa ni Akira sa pusa. Nagising si Knight at sinabing natutuwa siyang makita kung hanggang saan aabot si Akira, at tinanggap niya si Akira bilang kanyang master at ipinangakong magiging tapat siya. Ipinakilala ni Amelia ang sarili, at sinabi ni Knight na iginagalang din niya ito bilang kasama ng kanyang master. Sa sandaling iyon, isang bilog ng mahika ang lumitaw sa sahig, na nangangahulugang natalo na ang boss. Sinabi ni Akira na gusto niyang pumunta sa susunod na palapag, ngunit may sugat si Knight. Sumagot si Knight na mananatiling bukas ang pintuan hanggang sa gamitin nila ito, kaya hindi nila kailangang magmadali. Nagpasya siyang magpahinga at gumaling, at iminungkahi ni Amelia na gamitin nila ang oras para mas makilala pa ang isa't isa. Agad na sumang-ayon si Knight, at nagulat si Akira sa bilis ng pagbabago ng ugali nito. Samantala, nakarating sina Sato at ang kanilang grupo sa isang bansa na itinatag ng isang bayaning tinawag mula sa Earth, na katulad nilang lahat. Nagulat sila nang makitang ang bansa ay eksaktong katulad ng makasaysayang Japan. Lahat ay pamilyar sa kanila, kaya nagpahinga sila bago talakayin ang kanilang mga plano. Sinabi ni Sato na ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pera, dahil isang buwan na lamang ang natitira bago mawalan ng pera at matuluyan. Isang kasapi ang nagmungkahi na maging adventurer, ipinaliwanag na iyon ang pinakamagandang trabaho para sa kanila at sumasang-ayon si Sato. Lumipat siya sa susunod na paksa, ang pagkakaroon ng impormasyon, kaya iminungkahi niya na humanap ng taong maraming alam tungkol sa mundo at maghanap ng mga aklat na may mahalagang detalye. Isang batang lalaki ang napabuntong hininga, umaasang mayroong aklat na nagpapaliwanag kung paano makakabalik sa Earth. Ngunit naniniwala si Sato na ang pagtalo sa Demon Lord ang pinakamabuting paraan, dahil sa palagay niya ay tanging ang hari at prinsesa lang ang mayroong alam kung paano sila mapapauwi. Kahit na sila ay masama at baluktot ang ugali, sinabi niya na kailangan nilang makuha ang kanilang pabor sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord. Ipinahayag niya na kapag mayroon na silang sapat na pera at impormasyon, diretso silang pupunta sa pugad ng mga demonyo, ngunit hindi sumasang-ayon si Asahi. Pinagtatalunan ni Asahi na dapat silang sumama kay Akira bago pumunta sa Demon Continent, dahil ang kanyang kutob ay nagsasabi na si Akira ay mas mabilis na lumalakas kaysa sa sinumang bayani, at talagang kailangan nila ito sa kanilang grupo. Ang ilang miyembro ay sumasang-ayon kay Asahi, habang ang iba naman ay naniniwala pa ring pumatay si Akira kay Commander Saran. Isang maliit na away ang nagsimula, ngunit ang mga babae ang humarap para sa alitan. Tinatanong nila si Sato ng kanyang opinyon, dahil bilang pinuno, siya ang gumagawa ng huling desisyon. Sumasang-ayon si Sato kay Asahi, naniniwala siyang mas malakas na ngayon si Akira kaysa sa kanila, ngunit duda siyang makakasama nila ito ng maayos. Ipinaliwanag niya na ayaw ni Akira na makisali sa iba, at hindi pa rin siya naaalala kahit na magkakaklase na sila mula pa noong mga bata pa sila. Nagulat ang lahat, at kinikilala rin ni Asahi na hindi talaga sanay si Akira sa pagiging kasapi ng grupo. Dagdag pa ni Sato na ayon sa mga alamat, tanging ang banal na espada na hawak ng bayani ang makakapagpatumba sa Demon Lord, kaya kailangan niyang maging sapat na malakas para sa tungkuling iyon. Sa palagay niya kahit na makita nila si Akira, hindi ito papayag na makisama kung sila ay masyadong mahina. Dahil dito, nagpasya siya na manatili sila rito sa bansang ito habang nagsusumikap na palakasin ang kanilang sarili. Samantala, ikinwento ni Amelia kay Akira at Knight ang kanyang nakaraan. Pinalayas siya sa kanyang bansa ng sarili niyang kapatid na babae, at ang mga tauhan ng kapatid ay determinadong patayin siya. Hinabol siya hanggang sa isang bangin, kaya ginamit niya ang kanyang gravity magic para mahulog sa ilog sa ibaba, at ang agos ng tubig ang nagdala sa kanya patungo sa ligtas na lugar, ngunit sugatan at pagod siya. Pagkatapos ay sinamantala ng isang itim na slime ang kanyang kahinaan at nilamon siya ng buo, at ang susunod na alam niya ay nasa dungeon na siya,
at niligtas na siya ni Akira. Nalulungkot si Akira para sa kanya, ngunit may napansin si Knight na hindi magkatugma. Sinabi niyang hindi kumakain ng tao ang mga slime, at kahit na nilamon man siya nito, matagal na siyang natunaw bago pa siya mailigtas. Hindi rin maipaliwanag ni Amelia ito, ngunit nagpapasalamat siya sa slime na nagdala sa kanya kay Akira. Iminungkahi ni Akira na bumalik siya at subukang ayusin ang lahat kasama ang kanyang kapatid, ngunit sumuko na si Amelia, dahil hindi niya naramdaman na may lakas siya para harapin ito. Sinabi ni Akira na maaari namang ayusin ang mga problema sa pamilya kahit paano, binanggit niya na mayroon din siyang kapatid na babae na pasaway, ngunit mahal na mahal niya. Tinanong ni Amelia at Knight kung gusto niyang bumalik sa kanyang mundo para makita ang kanyang pamilya. Sumagot si Akira ng oo, ngunit idinagdag na may ibang bagay siyang kailangang gawin muna. Sinimulan niyang pag-usapan si Saran, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa mundong ito, at naiinis ng husto ng isipin ang mga taong pumatay sa kanya. Pinangakuan niya na papatayin niya ang hari at prinsesa dahil sa pagpatay nila kay Saran, at ang kanyang ugali sa pagpatay ay napakalakas na ikinabigla at napaigik sina Amelia at Knight. Sumigaw si Amelia ng kanyang pangalan, na nagising sa kanya mula sa kanyang galit. Nang mahinahon na siya, sinabi ni na Amelia at Knight na kilala nila si Saran dahil isa itong tanyag na Knight Commander. Napagtanto ni Akira na masyadong tensyonado ang kapaligiran, kaya kumuha siya ng kanyang guwantes at itinaas ito, ngunit dahil sa instinct ng pusa ay tumalon si Knight para hulihin ang guwantes. Natutuwa si Akira na ang ganitong paraan ay gumagana sa mga pusa sa kanilang bahay, at gumagana rin sa kanyang monster familiar. Nais din itong subukan ni Amelia, at hindi nagtagal ay magkakasama silang tatlo habang niyayakap si Knight para maramdaman ang lambot ng kanyang balahibo. Pinaalalahanan ni Knight si Akira na seryosohin pa ang mga bagay-bagay, dahil magkakaugnay ang kanilang mga kaluluwa, kaya kung ang isa ay mamatay ay mamamatay din ang isa pa. Alam na ito ni Akira, ngunit masaya lamang siyang mayroon siyang pusa bilang familiar dahil mahal niya ang mga pusa. Sinabi ni Amelia na naiinggit siya, dahil mahal din niya ang mga pusa, at nang matapos na sila sa paglalaro, nagpasya silang umalis na sa dungeon. Tinanong ni Akira kay Knight kung saan sila dadalhin ng teleportation magic circle, ngunit wala namang alam ang pusa. Ipinaliwanag nito na iilan na lamang ang mga demonyong nakakaalam kung paano gumawa ng ganitong mga mahika. Nagpasya si Akira na hahanapin niya ang mga demonyong iyon, at hikayatin silang tumulong sa kanya kapag nakarating na siya sa Demon Continent. Biglang naalala ni Amelia ang isang kwento, ang mga malaaswal na magic circle ay nagdadala ng mga tao sa lugar na pinakamamahal nila. Kung maraming tao ang pumasok, ang bilog ay tumutugon lamang sa pagnanasa ng isang tao. Nag-aalala si Akira na maaari itong magdulot ng problema, ngunit tiniyak siya ni Amelia na pupunta siya kahit saan basta kasama siya. Hindi na iniisip pa ni Akira ang sinabi nito habang siya ay pumasok sa bilog. Iniisip niya kung maaari siyang dalhin pabalik sa kanyang pamilya, ngunit ibinaba niya ang ideyang iyon at inuna muna ang kanyang paghihiganti. Ngayon ay gumana ang magic circle, at ang grupo ay na-teleport sa isang kagubatan kung saan makikita ang isang napakalaking puno sa malayong distansya. Nagulat si Amelia, ngunit kinilala ito ni Knight bilang World Tree, at ang ibig sabihin ay nasa Elf Forest sila. Hindi makapaniwala si Amelia na napunta sila rito, ngunit sa palagay ni Akira ay magandang lugar ito. Biglang may isang elf na nakatago sa puno ang nagpakawala ng isang pana patungo kay Amelia. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Akira sa tamang oras at hinila siya palayo sa landas ng pana. Sumugod siya patungo sa elf, tinabig ang isa pang pana gamit ang kanyang dagger bago mabilis na makalapit, pagkatapos ay hinila niya pababa ang elf at kinilala ito ni Amelia. Sinabi ni Liam na hindi niya inaasahang makikita ang traidor nang dumating siya para siyasatin ang liwanag sa lugar na ito, at sinabihan si Amelia na tumakas kung mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Sinuntok ni Akira ito para makatulog, at wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Liam, ngunit napagtanto niya na huli na siya dahil nakapalibot na sa kanila ang mga elf. Ang kapatid ni Amelia na si Kilika, ang mismong namumuno sa grupo, at sinabihan si Amelia na mamamatay na siya ngayong kusang loob siyang bumalik sa kanilang bansa. Naalala ni Amelia ang nakaraan noong perpekto pa ang lahat. Siya ang prinsesa ng kaharian ng mga elf, at kasama ang kanyang kasintahan na si Liam. Inaalagaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kilika na siyang ipinagmamalaki niya. Ngunit hindi nagtagal ang perpektong buhay na iyon, biglang sinabi ni Liam na gusto niyang kanselahin ang kanilang pagpapakasal. Bagamat nalungkot, sinabi ni Amelia na kausapin na lamang nito ang kanyang ama, na nagsagawa ng kanilang pag-aayos na pag-aasawa.
Sa sandaling iyon, dumating si Kilika at sinabing ayaw ni Liam na ikasal kay Amelia dahil siya ay ang anak ng Blight. Iyon pa lamang ang simula ng mga kalungkutan ni Amelia, at hindi nagtagal, pinamumunuan ni Kilika ang mga sundalo para hulihin siya. Tinawag siyang kriminal ng lahat at sinusubukang hulihin, ngunit nakaligtas siya at kalaunan ay nakilala si Akira. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng kanyang nakababatang kapatid, kinakabahan siya. Nananawagan siya kay Kilika na huwag siyang atakihin at nangakong aalis siya sa bansa, ngunit walang balak si Kilika na hayaan siyang umalis ngayong pagkakataong ito, patuloy pa rin itong nanunuya sa nanginginig na si Amelia hanggang sa lumapit si Akira at sinabihang isara ang kanyang mabahong bibig. Hiniling ni Kilika na malaman kung sino siya at bakit tinutulungan niya ang isang kriminal. Sumagot si Akira na siya lang naman ay isang mabait na assassin sa kanilang lugar, na nakipagkaibigan sa kanyang kapatid ilang araw lamang ang nakalipas. Tinanong niya kung ano nga ba ang ginawa ni Amelia para tratuhin siya ng ganito, at tinanggal ni Kilika ang takip sa kanyang braso para ipakita ang mga pinsalang dulot ng lason. Nagulat si Akira nang sabihin ni Kilika na binigyan siya ni Amelia ng isang gamot na pampagaling, ngunit may lason iyon na ang naging kanyang kasalanan. Sinimulan ng lahat na murahin si Amelia bilang isang malupit na traidor, ngunit ipinahayag niya na tunay na pampagaling ang ibinigay niya. Tinanong ni Kilika kung sinasabi ba ni Amelia na binahiran niya ang sarili niya ng lason para sisihin siya, at tumahimik si Amelia. Pagkatapos ay lumapit si Kilika kay Akira, nagpapasalamat dahil dinala niya ang hinahanap na kriminal pabalik sa kanilang bansa. Nang makalapit na siya, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para mahulog ito, at huli na si Amelia para sabihan siya dahil tapos na ang spell. Tiwala si Kilika na nasa pamamahala na niya si Akira, kaya walang makakapagligtas kay Amelia. Ngunit biglang sumigaw si Amelia kay Kilika, sinabihan itong bawiin ang kanyang kakayahan at humingi ng paumanhin, dahil tanging si Akira lamang ang may karapatang magpasya kung ano ang gusto niyang gawin. Ngayon ay nagulat si Kilika, dahil hindi pa niya nakikitang lumaban si Amelia noon, ngunit pagkatapos ay sinabihan sila ni Akira na tumahimik at sinasabing walang epekto sa kanya ang gayumang spell. Labis na natuwa ni Amelia, habang nagulat naman si Kilika. Ipinaliwanag ni Knight na ang mga spell na naglalagay ng sumpa sa isip ay hindi gumagana sa mga taong mas malakas kaysa sa gumagamit nito, at iyon ang sitwasyon ni Kilika at Akira. Hindi matanggap ng prinsesa ng mga elf na may mas malakas pa sa kanya. Sinabi ni Akira na tatanggapin niya na mas mahina siya kung aaminin ni Kilika na nilagyan niya ang sarili niya ng lason para sisihin si Amelia. Naiinis si Kilika at inutusan ang mga sundalo na patayin si Akira, na handang gamitin ang kanyang shadow magic para talunin silang lahat. Sa kabutihang palad, dumating ang hari sa tamang oras at inutusan ang lahat ng sundalo na ibaba ang kanilang mga sandata. Nagulat si Kilika, dahil dapat ay nasa mahabang biyahe ito para sa negosyo. Tanong ng hari ng mga elf kung ano ang nangyayari, at sinabi ng isang sundalo na nilagyan ni Amelia ng lason si Kilika, ngunit pinagalitan siya ng hari at sinabihan ang kanyang anak na babae na siya na ang sumagot. Tumahimik si Kilika, habang ang mga sundalong nasa kontrol niya ay iginiit na walang ginawang mali ang prinsesa. Agad na napagtanto ng hari na ginamitan niya ng sumpa ang mga sundalo at inutusan itong bawiin agad ang spell. Nang hindi siya makapagsalita, sinabihan siya ng hari na paparusahan siya mamaya dahil sa kanyang hindi magandang asal. Pagkatapos ay lumapit siya kay Akira, humihingi ng paumanhin para sa mga ginawa ni Kilika, ngunit sinabihan itong umalis agad, dahil ang ibang lahi ay hindi pinapayagang pumasok sa kaharian ng mga elf. Sinabi ni Amelia sa hari na niligtas siya ni Akira mula sa panganib at tinulungan siyang umuwi, ngunit wala itong pakialam. Ngayon ay naiinis si Amelia at sinabing sasama siya kay Akira pauwi, dahil ayaw na niyang manatili sa bansang makitid ang pag-iisip ng hari. Nagalit ang hari dahil dito, sinabihan si Amelia na tigilan na ang pag-iisip na maaari siyang gumawa ng kahit ano, dahil siya ang susunod na mamamahala sa kanilang kaharian at kailangan niyang manatili para alagaan ito. Natakot si Amelia, ngunit sinabi ni Akira sa hari na walang sino man ang may karapatang gumawa ng mga desisyon para sa kanya, at handa siyang labanan ang sino mang susubukang alisin ang kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, muling gumising si Liam. Nang malaman niyang sinuntok ni Akira ang isa sa kanilang pinakamahusay na mandirigma, nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon, hinamon niya si Akira ng isang laban kung saan nakataya ang mga karapatan ni Amelia, at inihalal si Kilika bilang kanyang kinatawan. Tinanggap ni Akira ang hamon at sumunod sa hari patungo sa World Tree, kung saan gaganapin ang kanilang laban. Humingi ng paumanhin si Amelia dahil nadamay siya sa gulo, ngunit sinabi ni Akira na kusang loob siyang tumulong,
At pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa pagiging anak ng Blight ni Amelia. Ipinaliwanag ni Amelia na kapag ang isang kambal ay hindi kahawig ng kanilang mga magulang, tinatawag itong anak ng Blight, na sinasabing magdudulot ito ng malaking kasawian sa kanilang bansa. Nagulat si Akira nang malaman na magkambal sila ni Kilika, habang sinabi ni Knight na ang kwento tungkol sa anak ng Blight ay napatunayang kwentong barbero na lamang maraming taon na ang nakalipas. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.